Kaugnay pa rin ng impeachment trial, makakapanayam naman natin ngayong hapon si Attorney Jojo Batiller, Legal Counsel mula sa Gonzales, Batiller, Bilog, Libres and Reyes Law Office. Magandang hapon at welcome back sa Tutok 13, Attorney Jojo. Magandang hapon din, Gab. Attorney Jojo, nakita naman natin kanina na parang nakakahon yung mga sagot nito ni Ortonio, no? Kinwestiyon nga ni Senator Judge Lacson si Ortonio dahil pare-pareho, templated aniya yung description o yung item sa OVP Physical and Financial Plans noong 2022 at 2023. Base, attorney, sa iyong legal expertise, do you see this as questionable? Well, definitely questionable. Kaya lang nga, naguguluhan lahat ng senador dahil hindi nga nasasagot yung saan ba pumunta yung confidential funds. Yes, so kanina nga, attorney, muling lumutang yung tungkol sa paggamit ng mga alias, no? Sa listahan ng mga tumanggap ng confidential funds at trending din yan sa social media. Nabanggit pa mismo yung ang ating dating senador Ninoy Aquino. Can you help us remind the public, sir? Kasi may mga nagsasabi na confidential nga eh. 'Di ba? Dapat hindi sabihin yung totoong pangalan. Bakit ba issue itong mga kakaibang pangalan sa listahan gaya nung Mary Grace Piatos, Attorney Jojo? Ano yan? Unang-una, ang issue is whether or not talagang meron ba talagang tunay na mga taong may pangalan or tunay ba talaga ang mga recipient ng confidential funds, intelligence funds. Kasi nakalagay, Mary Grace Piatos. Is Mary Grace Piatos a real person? Yung issue ng whether or not this could be an alias, hindi naman ito ni-raise nung COA audit report. So, hindi talaga issue, hindi nila nasagot. Ngayon lang ito sa trial lumabas na excuse na the reason why these names were used are because these are aliases. In fact, ito si Ortonio, hindi niya inamin na alias. It's the other witness, that earlier witness that said these are aliases. So pati witness ng defense, inconsistent. Kung talaga bang may taong Mary Grace Piatos or tunay na tao pero alias lang. Hindi pa rin na-resolve yan. Got it, attorney. So kumbaga, ang pinupunto dito, ang argumento ay kung tunay yung tumanggap, hindi naman yung alias. And syempre, yung inconsistencies nga, no? To simplify, sa tingin po ba ninyo, Attorney Jojo, kanina, may nabigay bang mga relevant na mga punto si Ortonio sa kanyang pagtetestigo o mas nagbigay lang ng mas marami pang question, lalo na para sa appreciation ng ating senator judges? Baka, Gab, mas maraming question ang lumabas dahil pero consistent siya. He adopted the same excuse given by Aquino, the same. Pare-pareho sila, dinisburse yung pera, sila chika ang nag-implement, disbursement, implement. Wala, the same kung talagang may tunay na recipient, hindi natin alam. Alright. So, kumbaga, attorney, ay consistent sa inconsistencies. So, panghuli, Attorney Jojo, humihiling ang prosecution na ipasampi na bilang testigo si dating OVP spokesperson Michael Poa, na kasama ngayon sa panel ng defense. Pwede po ba ito, attorney, and kung sakali, meron bang malaking relevance si Poa sa paglilitis? Well, I'm not too definite, but I'm sure pwedeng tawagan ang counsel ng adverse party. Bakit hindi? But there is always the matter of lawyer-client relationship. So this can si Poa, when he takes a stand, can simply invoke the lawyer-client privilege. I cannot answer you because this is privileged communication. So what do you get? I don't know. Okay. Yun na muna sa ngayon. Attorney, muli, nakapanayam po natin, Attorney Jojo Batiller. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming